The House of Representatives has found more questionable names in the list of confidential fund beneficiaries of the Office of the Vice President. Here's the report. The list of dubious recipients linked to Vice President Sara Duterte's confidential fund keeps growing. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega revealed new names, including 5 dodongs. Meanwhile, Jay Camote and Miggy Mango raised further suspicion due to their unusual names resembling food items. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang. O, di ba? Parami ng parami. Pa-creative ng pa-creative. Nung una, nag-umpisa sa pangalan ng mga chips, saka chicheria. Sabi ko nga, chip na nga, ninakaw pa. O, di ba? Chips na nga, ninakaw pa nila. So, nakakalungkot na ganito, no? Parang talagang sadyang inaabuso yung sistema. This add to previously flagged names like Mary Grace Piatos and Xiaomi Ocho, whose identities remain unverified. The Philippine Statistics Authority confirmed that many of these names have no official records. With this, the lower chamber is confident on the evidence for Vice President Sara Duterte's impeachment trial at the Senate. Budget briefing, ng committee hearings, hindi pa rin mapaliwanag. Paano na lang dun sa impeachment court? So, hindi ko talaga makita kung paano nila ipapaliwanag. The trial is set to begin in July after President Bongbong Marcos's fourth State of the Nation address. So, back here in the Philippines, marami pa rin kinakaharap si Vice President Sara Duterte. Impeachment is one. So, this just proves, and inamin naman ng Office of the Vice President, that lahat ng pangalan na ginamit for these confidential funds are mga alias. So, yung defense ni Bato na sinasabi niya, meron naman talagang piatos sa Davao. Meron naman talaga. Pero yung meron naman talagang piatos, yung sa pangalan, totoong name, it defeats the statement of the OVP saying alias lahat to. Because alias nga yun eh. So, we're not talking about real names. And when you verify all of these names, wala naman. So, parang Miggy Mango, di ba? Ano pa yung isa? So, kaya definitely, if you check it in the Philippine Statistics Authority, wala talaga sila. Kasi nga, ang claim nga is aliases ito. Dahil confidential nga yung... pero sabi ni Senator Bato, may piatos naman talaga. Hindi nagsasalis yan. Pero who would name naman their son Miggy Mango? Pero ano nga aliases nga daw. Pero we'll see, no? Kasi hindi nga, well, ever since kasi talagang hindi sinasagot ni ni Vice President Sara Duterte, alam ko alias, diba? Pero because it's confidential. Oo. Yung argument kasi ni Senator Bato, meron man talaga piatos, hindi alias nga daw. Usually, allowed naman ng alias, pero maglalagay ka ng note na secretly sa nag-audit, sino yung... Oo, di ba may sinabi dito si Heidi. No, si Colmenares. Yeah. Yeah. The former Representative Nery Colmenares. There's a specific provision in the law that kailangan mong parang magbigay ng information about sa auditing. Sinabi rin ni Com Heidi yan kailangan you put the real, kunyari, Miggy Mango. Sino ba si Miggy Mango? Parang ilalagay mo confidentially para pag na-audit. Para sa ibang parang ibang book. Hindi sa lahat, pero parang may certain log. There's a separate logbook that you give to the auditors. So as I've said kanina, back here in the Philippines, ito pa yung mga iba pang issue na kinakaharap ng mga Duterte. This one particularly ni Vice President Sara Duterte. For the impeachment. That's why sinasabi nga daw, based on sa mga reports na nakita natin, sinasabihan nga daw si Vice President Sara Duterte ni President Digong, ni former President Rodrigo Duterte na bumalik ka na sa Pilipinas, dapat doon ka sa Pilipinas, nagsisilbi, ganyan-ganyan. Ayaw naman daw siya iwan ni VP Sara doon hanggat walang papalit. I'm not sure, hindi ko pa alam yung update dito, pero kasi on the way dyan diba, noon pa ilang araw pa, si Congressman Pulong Duterte. So, hindi ko pa alam baka nauna yung Japan. Kung Netherlands na siya, or kung nandun na siya, nakarating na ba siya, diba? Kasi yung application niya is Netherlands and Japan. So, hindi naman alam in which order Oo. So, then I remember there was also a interview of Vice President Sara Duterte. Bakit tinanong siya, bakit yung mga visa, maraming mga lugar, diba? May Japan, may iba pa daw na nakalagay. Shenzhen yun Oo. Tapos sabi niya kasi, hindi namin alam kung saan dadalhin at that time. 'Di ba si Pangulong Rodrigo Duterte, kaya might as well, lalo na siya meron siya kasi talagang existing Shenzhen visa dahil she watched the concert of Taylor Swift with her family last year, 'di ba, sa Germany, sa Munich.